After 6 months na paninirahan ko dito sa Canada, napalitan yung excitement at yung mga masasayang experience na naranasan ko dito. Nandun yung pagkamiss ko dun sa lugar na nakasanayan ko. At naramdaman ko na rin yung homesickness na sinasabi nila. At sigurado ako na karamihan sa atin na nag-iibang bansa ay na-experience na yung ganitong paramdam. Well, for me, alam ko na normal lang naman to dahil wala tayo sa sariling bansa natin. Normal sa atin na maging malungkot. Ngayon ko na-realize yung sinasabi nila na there's no place like home. At oo nga pala, ito pala yung isa sa ginagawa ko dito sa Canada. Lumalabas ako ng bahay kapag minsan nalulungkot ako. Binibili ko yung mga pagkain na gusto ko, lalo na yung mga prutas. Nang sa ganon, hindi ko rin napapabayaan yung sarili ko. Nung unang buwan ko dito sa Canada, doon ko naramdaman yung homesick. Kasi hindi naman maalis sa atin na mamiss natin yung bansa na kinalakihan natin. Nandun pa rin yung attachment na ang hirap alisin sa puso natin. Pero kinaya ko naman kasi in-expect ko naman na mararamdaman ko to dito. Dahil bata pa lang ako, sinanay ko yung sarili ko na mag-isa. Sinanay ko na yung sarili ko na maging independent. Kahit lumipas yung mga panahon, kahit alam ko na maraming nasayang, na hindi ko nakakasama yung magulang ko, hindi ko nakakasama yung mga kapatid ko. Tiniis ko yun dahil may pangarap ako sa buhay. Pangarap ko na maiahon yung magulang ko sa hirap ng buhay. Siyempre, magkaroon din ako ng magandang kinabukasan para sa magiging pamilya ko. Dito sa abroad, kailangan mo lang talaga tibay ng loob at manalig ka lagi sa Diyos. As long as na alam mo na tama yung ginagawa mo, pagpatuloy mo lang dahil wala namang mawawala kung susubok ka lagi sa hamon ng buhay mo. At huwag mong kalimutan na isama si Lord sa hamon ng buhay mo dahil siya lang yung nag-iisang kakampi natin sa mundong sobrang dami ng pagsubok. Dito sa abroad, kapag nalulungkot ako, gumagawa talaga ako ng paraan para maiwasan ko na mag-isip ng mga bagay na nakakalungkot. Binibigyan ko ng time yung sarili ko. Pumupunta ako sa lugar na alam ko na masaya ako, na alam ko na komportable ako. Alam nyo, hindi ko nga ma-imagine yung sarili ko na gagawin ko ulit to. Yung humarap sa maraming tao. I'm using vlog to get out of my comfort zone. Kaya ako ginagawa to. And also, few years from now, it's gonna be fun to look back kung paano ba ako nagsimula. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag kang mahiya, huwag kang matakot na kausapin yung mga tao sa paligid mo na alam mong totoo sa'yo. At most importantly, siyempre yung magulang mo, yung partner mo. Kasi somehow, kapag nag-express tayo ng mga problema natin, kahit papaano, gumagaan yung bigat na nararamdaman natin or yung lungkot na na-experience natin.
Kapag nalulungkot ka, lagi mong isipin na may dahilan, may purpose ang lahat kung bakit pinaparamdam sa'yo ni Lord to. Huwag mo masyadong kaawain yung sarili mo. Kahit pinsan, bigla ka nalang umiiyak kapag sobrang lungkot ka. Kasi nakikita mo yung sarili mo na malungkot, mag-isa. Alam ko lahat ng to lilipas din. Eventually, ma-realize natin na malakas pala tayo. Na kaya pala natin lahat ng mga pagsubok na binigay sa atin ni Lord. Basta manalig lang tayo sa Kanya. Kaya kung nasang panig ka man ng mundo ngayon, laban lang. Laban lang at lahat ng yan, malalampasan natin. Tiwala lang sa sarili. Fight lang.